Okay, so before we jump dun sa specific audit nung amortization, okay, pag-usapan muna natin yung mga dapat mong tandaan. Okay, pag mag-audit ka na ng intangible assets. Okay, ito. Sabi ko nga dito, number one, ang gagawin mo kapag naandun ka na sa field is identify. Actually, ma-identify mo naman ito during pre-planning pa lang. Okay, di ba? Pre-planning, inaalam mo kung ano yung client natin, di ba? Ayaw mong ma-associate sa mga client na with integrity issue. So part of that, ma-identify mo na, okay, kung anong applicable standard ang applicable sa kanila. Kung full PFRS ba? Full. Pag sinabi natin full PFRS, yung normal of PFRS na nagiging basis natin. Or SMEs or SE. Okay, so sabi dito, i-identify mo daw muna, okay, kung ano yung client mo, kung saan siya nagko-comply. By the way, class, even though yung client mo ay qualified for PFRS for SME, tatandaan mo, meron pa rin siyang option na piliin yung full PFRS. Okay, wala kang magagawa doon. Meron siyang option doon. Pero syempre, pinapahirapan niya ang sarili niya kasi nga, 'di ba? Kaya kinreate itong SME at saka itong SE is to simplify. Okay? Kasi nga, under full PFRS, maraming complicated na treatment, accounting treatment. Diba? So ito ang SME, since hindi ka naman ganun kalaki yan, lalo na itong SE, yung small entities, di ba? Ito kasi small, medium enterprises, to small entities, di ba? Or mga small enterprises. Sinisimplify niya yung treatment. Ngayon, kung talagang gusto mo pa rin mag-comply sa full PFRS or mas pinili pa rin talaga ng client, wala tayong magagawa. Ang masama, okay, full PFRS ang requirement sa kanya, bigla siyang pinili niya to. Ayun ang hindi pwede. Another issue yon. Okay? But then again, ang assumption natin, tama naman yung standard niya, aalamin mo lang kung alin dito sa tatlo. Okay? So the next slide will show the difference between the accounting treatment between full PFRS and SME. Kasi nga, pagdating naman dito sa SEs, small enterprise, pareho lang din naman. Okay? So itong presentation natin, kinuha ko dun sa presentation dun sa Intermediate Accounting 3. Kung maaalala mo, may sarili din tayo dong video lecture ng PFRS for SME in comparison with full PFRS. Okay, so of course, credit ito kay Sir Milian kasi sa kanya itong nanggaling to sa kanyang presentation. Ayan. So tingnan mabuti yung comparison under full PFRS and PFRS for SME. Okay, for intangible assets other than goodwill. Kung mapapansin mo, yung sinasabi natin kanina, kapag may R&D, Research and Development Cost. Diba? Anong sabi ng PAS 38? Okay, generally expense. Generally, ha? However, development cost may be capitalized as intangible asset if certain conditions are met. So sinasabi ngayon yung with technical feasibility, di ba? Salability, measured reliably with economic benefit, etc. etc. Yun yung sinasabi when conditions are met. Okay? Kasi nga mahigpit talaga dahil imagine mo from expense, di ba? Pwedeng i-capitalize, pwedeng maging asset. Kaya napakahigpit din ng standard sa pagka-capitalize. Kailangan talaga ma-meet mo yung mga certain condition. Pero kung mapapansin mo, under PFRS for SMEs, okay, pati SE na rin, R&D are recognized as expense outright or expense as incurred. Okay? Unless they form part of the cost of another asset. Ibig sabihin, expenses talaga siya. Walang meeting the condition na sinasabi dito. Katulad ng sinasabi dito sa full PFRS. Okay, unless otherwise nga daw, part siya ng ibang asset. Ibig sabihin, hindi intangible, kundi other assets. Doon mo lang siya pwedeng makapitalize. Pero under intangible, wala. Okay, ang treatment, expense talaga siya. Sabi dito, PFRS for SME does not provide condition for the capitalization of development cost. So wala kang magagawa. Hindi katulad dito sa full PFRS, merong criteria para makapitalize. Okay, so isa na yun sa mga diferensya ng treatment. Kasunod, okay, pagdating sa amortization. Yan. So under PAS 38, only intangible assets with finite useful life, ibig sabihin, na-determine mo lang talaga kung gaano ang itatagal niya, okay, are amortized.
intangible assets with indefinite useful life are not amortized. At common sense naman yun, di ba? Hindi mo nga alam kung gaano itatagal. Paano mo ma-amortize yun, di ba? But then again, tested for impairment at least annually. So ibig sabihin, once na ma-identify mo na ang intangible assets ay with indefinite life, okay, itetest mo siya at least annual under full PFRS. Okay, tingnan natin under PFRS for SME. Under PFRS for SME, all intangible assets shall be considered to have finite useful life. All. Kaya all daw. Yan. Ibig sabihin, wala kang mai-treat na indefinite dyan. The useful life of an intangible asset shall not exceed its legal life if there is any. Katulad nga halimbawa ni patent, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, 20 years ang legal life niya. So, hindi pwedeng lumampas doon. Yan. Okay, and then, if the useful life of an intangible asset cannot be established, okay, reliably, the life shall be determined based on the management best estimate. So, ito daw ang pagpipilian mo. Either best estimate, okay, but shall not exceed 10 years. Yan. Ulitin natin ha. If the useful life of intangible cannot be established reliably, okay, ang ibibigay kung ano yung best estimate ng management. Basta hindi lalampas sa 10 taon. Under PFRS for SME ito ha. Okay, but then again, iba nga kapag full PFRS. Kaya nagmamatter talaga kung anong client ang i-audit mo rin. Dahil unang-una, dahil nga kung siya nga ay PFRS for SME, mas madali itong i-audit kumpara doon sa mga nagko-comply under full PFRS. Kasi nga, mas madali ang magpag-check nitong standard na to. Imagine mo lalo na yung PFRS for small entities or small enterprises, di ba? Lalo lang mas madali yun kasi sobrang simplified talaga nun. At saka hindi ganun ka-komplikado ang mga transactions nun. Okay? Kasunod. Yan. Yung pagdating sa annual review of depreciation and amortization method na ginagamit, di ba? Straight line, double declining method, di ba? Ganyan yung mga method na na-encounter natin. Okay? And at the same time, yung useful life at saka residual value. Okay? So sabi dito, under PAS 16, dito yung PPE. Tapos intangible asset naman ang PAS 38. Okay? It requires an entity to review at least each financial year end. At least, diba? Each financial year end. Ibig sabihin katapusan ng accounting period. Okay? Yung ginagamit doon na depreciation and amortization method, yung useful life at saka residual value of PPE or intangible asset. And if there are changes, the entity shall account for the changes as changes in accounting estimate. So, okay, di ba under PAS 8, kung maaalala nyo, kung hindi ako nagkakamali, PAS 8 nga, kasi estimate, katunog. Okay, meron tayong tinatawag na change in accounting policy at saka change in accounting estimate. Okay, di ba kapag nagkaroon ng change in accounting policy, ang effect niya, retrospective. Okay? Anong ibig sabihin natin ng retrospective? As if ibabalik natin sa simula, di ba? As if nangyari siya sa simula from the very beginning. Pero dahil nga hassle, yung ganon, ang ginagawa at the beginning of the earliest comparative period. Yung pinakamaaga na. So sa madaling salita, kapag gagawa ka ng third balance sheet na tinatawag, okay, kung 2020 ngayon, ang makikita dyan, comparison 2019 at saka 2018. O pwede namang January 2019, pareho lang yun. At saka December 31, at saka December 31. Pwedeng ganyan. Okay. But then again, as if from the very beginning, hindi nangyari yung change. From the very beginning, yun na talaga yung effect niya. Kaya nagkakaroon ng retrospective effect. Ngayon, kapag change in accounting estimate, ibig sabihin, halimbawa, nagbago ang depreciation method mo, nagbago ang residual life mo, residual value, nagbago ang useful life. Okay. Ang nagiging treatment doon, class, okay, ay prospective. Anong ibig sabihin ng prospective? Moving on. Kumbaga, wag mo nang babalikan yung nakaraan. Yeah, drama. Okay? Wag mo na daw babalikan yung nakaraan. Kung ano na yung naging impact niya ngayon,
sa balance sheet at saka sa income statement. Move on, i-apply mo na, okay, forward. Wala nang retro effect. Okay. Kaya nga sabi dito, if ever nga magbago yung depreciation, yung useful life, residual value, i-account mo daw siya under changes in accounting estimate. Okay, which is prospective application. Okay, halimbawa, for so many years, ang useful life niya ay 30 years. So, katulad nga nung ginawa ng client ko, 'di ba? Bigla siyang nag-assess, pinababa niya. Halimbawa, 30 years ang useful life. 10 taon na ang nakakalipas. So, ibig sabihin, 20 years pa ang remaining useful life niya, 'di ba? Ngayon, ang ginawa niya this year, ginawa niyang 10 years na lang. Okay, useful life. Ganyan ang ginawa niya. Okay, ang laki ng decline, 'di ba? From 20 going to 10. Ngayon, okay, parang syempre at the end of the day, sila naman ang masusunod dahil financial statements nila yan at sila may responsibility sa FS. Anong nangyari? Okay? So, di pinayagan na 10 years. So, anong nangyari? Yung carrying amount, ibig sabihin ng carrying amount, di ba? Cost less accumulated depreciation at saka accumulated impairment loss kung meron man. Yun na yung i-divide mo ng 10 years. Yun yung sinasabi nating change in accounting estimate. Okay? Ayan. And then, so punta naman tayo dito sa PFRS for SME. Under PFRS for SME, an entity shall review the depreciation, method, useful life, residual value, at saka amortization pala. Okay. Only if there are indicators that there have been changes since most recent annual reporting date. Okay, kung mapapansin mo, may pinagkaiba pa rin. Diba? Dito sa full PFRS, at least at the end of each financial year. Dito sa PFRS for SME, only if there are indicators that have been changes. Okay? Since the most recent annual reporting date. So, hindi kanya nare-require na taon-taon. Okay? But then again, kahit yan ay PFRS for SME or full PFRS, ang treatment pa rin dyan, change in accounting estimate pa din. Okay? Meaning, prospective ang application, hindi retro. Kakaintindihan po? Okay. Kasunod. Yan. Last comparison naman na yata ito. Bago tayo tumalun doon sa mismong audit. Okay. Extend tayo ng time kasi later rin naman ako nagsimula. Okay. Amortization of, punta na tayo rito, goodwill. Pinag-aralan niyo ito sa business combination, di ba? Under full PFRS, okay, yung sinasabing PAS 36 impairment of asset, kasi yan ang standard na nag-govern. Goodwill arising from business combination shall not be amortized. Okay, but rather tested for impairment at least annually. Yan, kasi nga ang goodwill sa totoong buhay, yung pangalan na na-establish mo, di ba? Mahirap i-determine kung gaano ang katagal ang useful life nan o kung gaano mo katagal pakikinabangan yan. Siguro habang buhay pa yung kumpanya, di ba? Habang buhay yung kumpanya, ay dinaandyan yan. O, di ba? Or sabi nga natin, di ba, may going concern na sinasabi. So, ibig sabihin, forever o tuloy-tuloy ang assumption sa business. So, hindi mo rin ma-determine talaga yung itatagal o yung useful life ng goodwill natin. Kaya nga, hindi mo siya i-amortize, but rather, tested for impairment. At ano nga ibig sabihin ng impairment? Di ba? Yung carrying amount mo na nasa libro, Book of Accounts, ay mas malaki kaysa sa recoverable amount. Ibig sabihin, pag halimbawa, binenta mo na siya, di ba? Mas maliit ito kumpara dito sa carrying amount. So, kailangan daw, ibaba mo from carrying amount going to RA. Yan, yun yung sinasabing impairment. So, ang treatment ng full PFRS, at least annually. Okay. Ganun ha. Punta naman tayo kay SME. Anong magiging treatment sa kanya? Under PFRS for SMEs, okay, after initial recognition, the acquirer, yung bumili, bawa company A, okay, shall measure goodwill acquired in a business combination at a cost less accumulated accumulated amortization less accumulated impairment losses kung meron. Okay? Sa madaling salita, kung merong accumulated amortization, ibig sabihin ina-amortize. 'Di ba? Hindi katulad dito sa full PFRS,
hindi siya ina-amortize but rather tested for impairment. Okay? Dito, ang mangyari, di ba naman kung maaalala mo, sabi under intangible assets daw, including goodwill, wala na daw indefinite life. Kaya nga pagdating dito sa PFRS for SME, nililimitahan niya. Finite life na ito. Okay? Kaya sabi rito, ikaw daw na bumili ng kumpanya under business combination, okay, ay ano daw? Initial recognition mo, costless accumulated amortization, and then accumulated impairment loss kung meron. And then, katulad din ng sinabi dun sa naunang slide, if the useful life cannot be established reliably, ano daw gagawin mo? Management best estimate, okay, but shall not exceed 10 years. Yan. Kaya ikaw as auditor, babantayan mo ito. Kung PFRS for SME. Baka mamaya lumampas sa 10 taon, tatandaan mo whichever is shorter. Yan. Okay, baka mamaya hindi mo napansin, di ba? Nag-a-amortize tapos exceeding 10 years. O dapat daw shall not exceed 10 years yung management best estimate. Okay? Kaya kung mapapansin mo, under PFRS for SME or PFRS, lalo na kung PFRS for SE, pinadali talaga ang treatment. Hindi ka na pag-iisipin. Okay? At under PFRS for SME at saka SE, kung mapapansin mo, minsan kakaunti lang ang disclosure. Hindi katulad ng full PFRS na napakaraming nire-require na i-disclose. Under PFRS for SME, umuunti talaga siya. Okay? Kaya kung gusto mong makita ulit at i-review yung pinagkaiba ng full PFRS at saka PFRS for SME, meron tayong video lecture nito. Naka-upload naman yan sa YouTube under Intermediate Accounting playlist. Pwede mong panoorin doon. But then again, ito lang naman yung cover natin. Okay? Kasunod na. Ayan. In analyzing amortization, pupunta na tayo sa pag-amortize. Take note of this. Exclude goodwill and intangible assets with indefinite life in the analysis. Kasi nga, di ba, under full PFRS, ano mangyayari? Si goodwill ay may indefinite life. Therefore, ano daw siya? Subject for testing of impairment at least annually or 1 year. Yan, okay? So, other than goodwill, kung meron pa daw mga intangible assets na indefinite ang life talaga, halimbawa, si trademark, pwede kasing ganun di ba? Tapos under full PFRS naman, ano mangyayari? Hindi i-amortize but subject for impairment testing. Yan. Ngayon, kung nahawakan mo yung PFRS for SME, ibang usapan. May limit. Okay? So, hindi mag-a-apply itong sinabi natin under PFRS for SME at saka PFRS for SE. Okay? Sunod. Ayan. Punta na tayo kapag itetest mo na si amortization. Assuming class, syempre ang tinetest mo na dito ay full PFRS na mga with finite life lang. O kung ito man ay PFRS for SME, o ay di lahat kasali. Diba? Ngayon, ang tanong, either way, anong gagawin mo? Okay, number 1, ano nakalagay dito? Ay, sorry. I-review mo daw yung amortization policy set forth for the company manuals and determine their applied consistently. Okay, sa madaling salita, okay, alamin mo muna, dun sa company manual ba, kasi hihingin mo yan di ba? Under doon, makikita mo kung meron silang policy pagdating sa amortization. At pag sinabi nating policy pagdating sa amortization, ano ang naging basis ng residual life, meron ng useful life, ano ang residual value kung meron man, 'di ba? 'Yun yung sinasabing nasa company manual. But then again, ako, wala akong na-encounter na ganito. Kaya nga 'di ba, iisang intangible asset tapos hindi pa nag-a-amortize, pero finite life naman siya. Okay? So, wala akong nakitang ganyang company manuals. Ngayon, kapag wala kang nakitang ganito, company manuals, anong gagawin mo kung wala talaga yung company? 'Di ba? O ay di ang magiging basis mo yung sinasabi ng PAS 38, intangible assets. Okay, na applicable. Kung PFRS for SME, di PFRS for SME ang titingnan mo. Kung full PFRS, di PAS 38. Okay? Yan. Ngayon, kung meron namang company manuals, di ba? O edi itingnan mo lang kung consistently applied.
Diba? Kung straight line ang ginamit nila, dapat straight line din. Unless otherwise, biglang nagkaroon nga ng material changes. Halimbawa, nagbago yung estimated useful life. Okay? O, edi iimbestigahan mo kung bakit nagkaganon. Okay? So, yun ang una mong gagawin. Pag amortization. Ikalawa, kukuhain mo, o kung hindi naman, ikaw ang gagawa ng summary analysis. At katulad din ito nung diniscuss ko dun sa PPE, parang lapsing schedule. Diba? Sa lapsing schedule, ay ganito lang naman na nakikita mo, diba? Beginning balance, addition, tapos ay disposal, diba? Tapos ending balance. Yan, oh, diba? Beginning balance, kung may addition, di i-add mo. Kung may disposal, di tanggalin. And then ending balance. Okay? Ganyan. Ganyan ang itsura ng summary analysis or ng lapsing schedule ng intangibles, katulad din ng sa PPE. Kaya kung mapapansin mo, sabi dito, summary analysis of accumulated amortization shown in the general ledger. Anong dapat ang itsura? Beginning, provision, okay, disposal, ending. Abay dito yun, pinakita natin. Kasi yun yung titingnan mo. Okay, dapat daw, okay, pag ganyan, gumagawa ka ng summary analysis, letter A, yung tinatawag na test of beginning balances. Anong ibig sabihin nun? Di ba, titingnan mo itong beginning balance niya, yung accumulated amortization. Yan. Dapat yung beginning balance niya kapareho ng audited last year. Di ba? Ending siya nung last year, beginning siya this year. Dapat tie up yun. Dapat pareho. Kapag hindi, teka, may problema tayo nan. Itanong mo kaagad kay accountant, accountant, bakit biglang nagbago? Di ba? Lumabas dun sa audited FS last year. Diba? Ganito ang ending balance. So, dapat ganyan ang beginning ngayon. Yan. So, ipapa-reconcile mo sa kanya. Hindi ikaw ang magre-reconcile at hindi mo yung trabaho. Matatagalan ka. Okay? Ipa-reconcile mo sa kanya kasi siya ang nakakaalam kung bakit nagkaganyan. Basta ikaw ang alam mo, ang masusunod na beginning balance ay yung last year's audited amount. Okay? Ngayon, okay na. Nai-reconcile na. Assuming tama na, bangga na siya. Ikalawa, anong gagawin mo? Okay? I-reconcile mo naman, okay, yung ending balance na to class, dun sa nasa general ledger at saka kung nasa subsidiary. Itong sinasabing subsidiary, yan na nga yung lapsing schedule. Yung sariling gawa nila kung maraming intangibles. Okay, dapat pagbabanggain mo itong dalawa. At di ba sabi ko nga sa inyo, from the very beginning, kahit doon sa audit ng cash, anong una mong gagawin? Pagbanggain mo lagi yung trial balance at saka yung general ledger, baka hindi magkatali. O kaya naman, kung may SL katulad ng receivable, banggain mo yung general ledger at saka yung subsidiary ledger, dapat ay pareho yung tie-up. Kasi nga, kapag hindi siya tie-up, kalokohan yung ginagawa mong audit dahil hindi mo alam din kung alin ang tamang amount. Baka mamaya ang naging base, malamang ang magiging basis mo general ledger kasi final amount yun eh. Malamang yun ang hindi updated tapos yung SL lang updated. Hindi mo naman tinitingnan yung SL at hindi ka nga nagre-recon. Kaya nga, common sense, yun ang una mong gagawin. Okay, mag-reconcile ka. Okay? Pero dito, syempre nga, itetest mo yung beginning balances, dapat ka-tie up nung last year. And then, reconcile. Okay? Kasunod. Punta na tayo dun sa test of provision of amortization. Di ba, ang pro forma entry lang naman dyan ay debit amortization expense. Okay, napakapangit talaga ng sulat ko. And then accumulated amortization. Di ba, ganyan lang naman. Ititingnan mo lang naman kung reasonable ito eh. Okay, hindi mo titingnan kung tama ha. Kasi hindi naman accurate. Titingnan mo kung reasonable. Okay, so kaya nga letter A, assess the reasonableness of the estimates. Okay? Including the useful lives used in computing amortization. Okay, ang gusto niya sabihin dito, ito, yung nasa letter B. Compare the useful lives and the legal life and ensure that the shorter period is used. In short, whichever is shorter ang mangyayari. Okay? At ngayon, kung halimbawa yung useful life ay best estimate, okay, at full PFRS yan, whichever shorter pa rin talaga sa legal life. Ngayon, kung PFRS for SME, dapat hindi lalampas ng ano daw?
10 taon. Okay? So, ganun ang titingnan mo ha. Ina-assess mo muna yung useful life na ginamit. Kasi nga, ang formula naman nan ay katulad lang din halos ng formula sa PPE. Meron kang cost, less residual value, divided by useful life. Di ba? O, makukuha mo na yung annual amortization. So, ganun din. Kaya kailangan mo muna class itas ito. Yung useful life na yan. Okay? And then, pag nagawa mo na si letter A sa letter B, ano nang kasunod mong gagawin? Perform independent recalculation. Gagawin mo din ito. Okay? Ganyan din ang gagawin mo. Magre-recalculate ka lang. Tingnan mo lang kung tama. Okay? Kasi mathematical accuracy rin naman ang tinitingnan natin dito. Baka mamaya mali. Okay? And then, kasunod, letter D, i-compare mo yung depreciation expense or amortization expense kumpara mo dun sa, bakit depreciation ito? Accumulated amortization. Accumulated amortization. Dapat banggayan, di ba? Walang sosobra kasi debit and credit naman yan eh. So ganun ha, pag magtetest ka ng provision, alamin mo muna ang useful life, ano naging basis, okay, whichever is shorter, perform independent recalculation, and pagkumparahin mo na yung dinebit mong amortization expense at kinredit mong accumulated amortization. Yan. Okay? Oh. So ngayon, halimbawa nga di under full PFRS at mayroon kang mga na-identify na indefinite ang buhay or useful life. Okay? Anong gagawin mo? Siyempre, walang test of amortization kang gagawin. Pero meron kang gagawing test of impairment. Okay? Actually, yung test of impairment, ginagawa yun ni client. Kasi sabi dito ng PAS 36, impairment of asset. The entity, ibig sabihin yung client mo, should review the assets for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. Sa madaling salita, okay, kapag daw ang CA, ito CA ng asset, ay mas mataas kaysa sa recoverable amount, magre-recognize ka daw ng impairment loss. Kasi dapat, nakabalyo lang at recoverable amount. Ito yung gusto niyang sabihin. Okay? So yan ay trabaho ng kliyente mo. Mag-review ng impairment. Hindi mo yan trabaho. The problem is, pagdating sa actual class, minsan, hindi nga nila alam kung ano yung term na impairment. Diba? Hindi nila alam yun. Okay, so malamang sa malamang ay ikaw ang magtatama. Lalo na kung meron talagang mga indicators na ang kanyang recoverable amount ay talagang malayo na sa carrying amount niya. Kumbaga, yung nakalibro sa kanila masyadong malaki kumpara sa kung magkano na lang talaga ang dapat ma-recover. At ang example class ng isang impairment loss, di ba? Naaalala mo, yung AR, si accounts receivable, di ba? Kapag meron kang mga doubtful accounts, nileles mo yung allowance for doubtful accounts. Tama ba ako? Di ba? At ang nagiging result ay NRV, net realizable value. Okay? Class, yung amount ng AR for an instance, 100,000 siya. By the way, ito kasi ay ang AR ay tatandaan mo under PFRS 9. So hindi siya covered ng PIS 36 impairment of asset. Pero pinapakita ko lang kung anong itsura ng carrying amount at saka recoverable amount. Okay? Itong AR, hindi to under, pag siya nag-impair, hindi siya under PIS 36, under PFRS 9 na siya. Financial instrument. But then again, nung wala pang PFRS 9, di ba ganito ang treatment natin? So ang AR na 100,000, yan yung sinasabing carrying amount mo. And then yung allowance for doubtful accounts, assuming may 10,000 kang hindi mare-recover, okay, ay di 90,000 na lang, tama ba? Okay. Yung NRV na yan, yung net realizable value class, okay, siya yung tinatawag na recoverable amount. So, kung mapapansin mo, itong ni-recognize mo na allowance for bad debts, yun ay impairment loss. Nung una kasi PFRS 9 na ngayon Pero nung una, okay, yan yun. Okay, iniba lang yung term. Ginawa nating bad debts expense or, di ba, tawag dito, bad debts expense or doubtful accounts expense. Pero, pwede mo rin gamitin yung word na impairment loss. And then credit accumulated impairment loss. Pwede yun. Okay, nung una. Ayun kasi medyo iba na ang treatment under PFRS 9 pagdating sa impairment
So wag na natin yung pag-usapan kasi hindi naman yun ang cover nito. But then again, pinakita ko lang yung carrying amount at saka recoverable amount. Okay? Sige. Oh. What to do kapag test of impairment? Okay. Ang una, katulad din nung tinuro ko dun sa PPE. Parehong-pareho ng gagawin mo kasi ang sinusunod naman dito ay PAS 36, di ba? Impairment, test of impairment ng assets. Okay? So sabi dito again, number 1, magtanong ka daw sa management kung anong ginagawa nila para malaman nila na may mga indicators of impairment. Okay? At kasunod na tanong, okay, kapag na-identify na nila na may impairment, may mga indicators of impairment, anong ginagawa nilang action doon? Nagre-recognize ba sila ng impairment loss? Kaya sabi dito, and the actions taken as a result of any potential impairment. Ito nakakatawa. Okay? Pag tinanong mo yung client, nag-i-impair po ba kayo? Or may mga indicators po ba ng impairment? Ang tanong ay, ano yung impairment? Ay, patay na. Huwag ka na magtanong ng kasunod. Okay? Kasi alam mo na hindi talaga sila nagkakaroon ng assessment. Okay? Kapag ganun class, na ikaw, based on your assessment as auditor, you believe, okay, na meron talagang mga indicators of impairment. Pero itong si client mo, wala siyang pakialam or wala siyang ginagawa. Okay. Ilalagay mo yun sa iyong findings pag nag-o-audit ka na. Sasabihin mo dun sa findings mo na based on your independent assessment, there are indicators that the assets are impaired. However, the company does not have any manual or any action taken to treat the impairment. Yun, ilalagay mo yun sa findings mo. At ang kasunod nun, kapag talagang napatunayan mo na kailangan ng i-impair, magpo-propose ka na ng adjustment, which is, ang pro forma entry nga natin, debit impairment loss, credit accumulated impairment loss. Okay? So, itong number 1 na to, I don't know, wala ako na-encounter sa actual, nag-o-audit ako, na gumagawa ng ganyan. Kumbaga, merong nag-identify talaga ng indicators of impairment. Wala ako na-experience. Siguro yung iba kong mga kasamahan, meron, pero ako wala. Okay? Pero syempre, under PAS 36 na, itetest talaga siya. Diba? And then number 2, okay, the auditor should consider ano daw. Katulad din ng ginagawa sa PPE, evaluate the appropriateness of valuation model and assumption use. Okay, at kasama na nga dyan yung ano bang ginagamit na model? Cost model ba? Diba? O fair value model ba? May mga revaluation model, mga ganon. Kailangan mong alamin. Okay, tapos yung sinasabing assumption use class, assumptions, yan na nga yung anong ginamit mo na useful life, magkano ang residual value estimate, yung mga yun. Okay? Dapat may basis yun. At kawala-wala nga, anong magiging basis? Legal life. Kung wala ka na talagang mahugot. Kaya napaka-importante ng kaalaman mo sa standard. Either yan ay mapa-full PFRS, PFRS for SME, or PFRS for SE. Dapat alam mo yun kung mag-o-audit ka. Okay? Yan. Letter B, assess the reasonableness of management estimate. Kung maaalala mo, di ba? Kapag PFRS for SME hindi tataas ng 10 taon. Kapag naman full PFRS, depende kung with indefinite life or finite life. Ganyan. Okay, and then last, evaluate the accuracy of completeness and the relevance of important data, etc., etc. Okay, so accuracy of completeness, sa madaling salita, yun nga, katulad nga nung na-encounter natin, di ba? May intangible asset na dapat i-amortize, hindi ina-amortize. So, hindi complete ang record. Yung mga ganon, yun lang yung titingnan mo. Okay? So, kung mapapansin mo 4 lang ang naging target mo dito sa intangibles. Number 1, di ba, yung original cost. Number 2, yung subsequent cost. Number 3, amortization. At kung hindi mo i-amortize, impairment. Yan yung naging focus mo dito sa audit ng intangible asset. Okay? So yun lang. And then of course, titingin ka nga ng mga ebidensya na nagkaroon nga ng acquisition. O kung internally generated, di ba? Yan, under original cost, di ba? Ganon. At saka yung subsequent cost. Yan. Tapos na tayo ng audit ng intangibles. Okay? Ang kasunod na natin, ito mabilis na to class.
Okay. Ang pag-uusapan natin, i-verify mo, ganun din, existence at saka valuation ng prepaid expenses and deferred charges. Okay? So, ang primary objective nga is existence or occurrence, di ba? Kasi kung expenses yan, tsaka valuation and allocation. So, ano ba yung mga example daw ng mga advance payment or prepaid expenses? Ayan, katulad nito, RPT sa lupa, real property taxes, nag-advance payment yan. Di ba quarterly ang bayad nan? So, halimbawa, pwede mo naman gawin isang taon, naka-advance na. Kaya yung mga office supplies, yung prepaid supplies, di ba? Binili mo na for the whole year. And then yung rent, insurance, katulad din ng ginagawa mo sa basic accounting. Okay. Ngayon nga, sabi ko nga sa iyo, pag sa actual, ito hindi na namin pinapansin kasi immaterial. Hindi lang immaterial, very immaterial. Okay? Pero yun nga, kung ma-identify mo naman na siya ay risky din, okay, ang titingnan mo lang dito, class, di ba? Under prepaid expenses, merong portion na na-expense. Okay? At ang portion na na-expense ay either nako-consume mo, katulad nitong renta, di ba? Binayaran na isang buong taon, pero habang umuupa yan, di ba, habang umuupa ka, nagiging expense yun. Yan yung sinasabing consume part. Or yung tinatawag na expired para sa insurance, di ba? Hindi mo nagamit, so na-expire. Di ba? Hanggang sa maubos na yung isang buong taon na hindi mo siya nagamit. Ang tanong, anong ginawa nila dito sa consumption na to or doon sa na-expire na portion? In-adjust ba nila at the end of the accounting period as expense? Oh. Okay. O kaya baliktad. Halimbawa, tinreat nila as expense agad. Ang tanong, pagdating ng year-end accounting, meron pa bang portion na hindi nagagamit o natira pa na pwedeng madala sa next na accounting period? Kung material yun, imbestigahan mo. Kung immaterial, huwag mo nang pansinin. Tatagal ka lang. Okay, kaya sabi dito, ordinarily, only material prepaid expenses and deferred subjects are subject to audit. Di ba? So ibig sabihin, in reality, hindi talaga. Okay? In auditing prepaid expenses and deferred charges, ito lang yung kailangan mo. Letter A. Examine mo yung mga documents katulad nito. Invoice contract para sa, di ba, sa prepaid rent, di ba, yung mga lease contract, ano pa, yung sa insurance, di ba, yung mga titingnan mong ganyan. And other supporting documents. Basic naman ito, talaga naman kailangan mong tingnan yon. Ang kasunod na gagawin mo, ascertain whether the amount reported as asset, okay, will benefit for the succeeding period. Okay? And bears a reasonable relationship to the unexpired benefit. Or kung baliktad, yung prepayments was directly recognized as expense. O, di ba, may matitira pa ba sa sunod na taon? O, kailangan malaman natin. Kasi tatandaan mo, class, halimbawa, originally nagbayad siya ng cash, prepaid rent. Anong dinedebit mo kapag asset method? Debit prepaid rent, 'di ba? And then credit cash. Ngayon, pagdating ng end of the accounting period, dapat mag-a-adjust ka, 'di ba? Dapat ipapakita mo yung rent expense portion niya. Tapos prepaid rent mababawasan kasi ipapakita mo nga itong expired portion. Okay, ang nangyari, hindi mo 'to ginawa. Okay, so ibig sabihin forever remaining siya as prepaid rent. Kasi hindi mo ina-adjust. Madadala yan sa mga kasunod na accounting period. Ngayon, ano ang maaapektuhanan? Kahit hindi naman dito sinabi. Ay tatandaan mo, kung may portion yan na na-expense, di ba deductible yan for tax purposes? So ibig sabihin, overstated ang asset mo at understated ang expense mo. Therefore, pagdating mo sa taxable income at saka kahit sa net income, di ba, overstated ang net income mo or taxable income mo dahil hindi mo na-deduct. Di ba? So kung hindi mo na-deduct, malaki ang taxable income, malaki ang net income, ang income tax mo. So may impact pa rin talaga siya sa tax. Kaya nga pagdating plus sa audit, 'di ba? Kahit hindi sabihin dito at ito naman ay auditing standards, dito sa Pilipinas, importante talaga yung tinitingnan mo yung tax impact niya. Kasi somehow nakaka-contribute yun dun sa materiality or pagiging risky ng account. Kaya kailangan mo rin siyang i-audit. Kaya kung halimbawa nga, material talaga yung insurance, yun lang naman ang pwedeng lumaki dito yung insurance . Diba? At lahat ng building halimbawa nila pina-insured at sobrang laki ng binabayaran, babantayan mo din talaga. At titingnan mo lang naman doon, dalawa lang, magkano yung natira na pwedeng madala sa next accounting period at saka kung magkano yung na-expense na. Okay? O, yun lang yun.
And then another important note bago ako matapos, okay, yung pagdating nga sa goodwill, although na-discuss na natin kanina, okay, na ito daw goodwill is not considered to be part of intangible asset since it lacks of identifiability. So pwede lang talagang ma-recognize ang goodwill kapag okay, business combination. Okay, and not subject to amortization but subject to annual impairment except complying with the PFRS for SME. Okay? Tapos, halimbawa, goodwill na ang ino-audit mo. Okay, anong gagawin mo dyan? Meron tayong tinatawag dito na kailangan mong kumuha ng independent appraiser. Hindi mo kaya yan sa madaling salita. Okay, kukuha ka ng expert na magbabalyo ng goodwill kung paano siya nag-arrive doon para malaman natin na ito ay reasonable talaga. Kaya sabi dito, obtain the independent appraiser to value the consideration transferred by the acquiring company against the net asset of the acquired. Yung binibili. Diba? Sa madaling salita, kung magkano binalyo yung net asset, yan, diba? Nung bumili, dun sa binilhan. Tapos yung difference na report as goodwill. Tapos ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. May examine the documentation. Halimbawa, ikaw ay external auditor na, no? Siyempre, hindi ikaw ang pwedeng gumawa ng due diligence audit. Ulitin nga natin, ano yung due diligence audit? Ang due diligence audit, ini-evaluate niya yung valuation ng asset. Diba? Asset equals liability plus equity. Ini-evaluate niya ito, tinetest niya to kung tama ang pagka-value nito. Kasi kapag ito'y overstated class, okay, overstated din ito. Kapag ito'y overstated, pwede kasing mas malaking pera ang bayaran. 'Di ba? So kaya normally nangyayari before ang business combination, nagpapatawag talaga ng mga auditor na mag-o-audit ng gagawa ng due diligence. Again, itong due diligence na ito, hindi ito external audit ha. Okay, so assuming may gumawa nan, okay, at ikaw na ngayon ang mag-external audit, pwede mong hanapin yung report nila. Kaya sabi dito, may examine the documentation prepared during the due diligence audit before the business combination was consummated. Bago daw mangyari yung business combination, nagkaroon muna ng due diligence. At malamang kapag due diligence, meron niyang i-generate na report. Okay? Yung report na yon, as external auditor, pwede mo daw yung tingnan. Para at least meron kang idea kung magkano talaga or tama ba ang pagkabalyo ng goodwill mo. Kakaintindihan? Okay? So, syempre nagawa na rin tayo ng ito, hindi na natin ito i-discuss kasi summary na lang naman ito, okay? So ito yung mga assertion, ito yung mga procedure na naka-summarize na. Okay? So for your reference na yan, na-discuss na natin yan individually. Yan. Okay? End of discussion na. Okay, but before that, since i-upload natin ito sa YT, yan, magpasalamat tayo dun sa ating source material. Okay, yung applied auditing na, ang author ay sina Asuncion, Nina at saka Escala, and yung presentation ni Sir Milan. Okay, so I will end this discussion na. Stop recording na tayo para mamaya i-upload na lang natin para ma-view nyo na ulit, ma-review nyo.